Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang nilang mga sandali, ating damhin ang kasisiyan ng Diyos. Ating damhin ang pag-ibig, ang biyaya, ang pagpapala, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sinabi ng ating Panginoon, "Ali kayo, kayong mga napapagod, bigyan ko kayo ng kapahingahan. Come to me, all those who are burdened, and I will give you rest." Napakagandang pangako, napakagandang isa sa buhay ang sinabi ng ating Panginoon na siya ang magbibigay sa atin ng ating pahinga. Na sa pamamagitan niya, magiging magaan anuman ang pasang krus na mabigat para sa atin. Lahat tayo may mga krus sa buhay. Ang krus natin sa buhay ay ang ating kahirapan, ang mga nagpapahirap sa atin, ang nagpabigat sa ating mga puso at sa ating mga damdamin, ang mga magawa ng masama sa atin, ang nagpapahirap sa atin. Yun ang ating asaning mabigat, ang ating krus. Mga kagabay, sa panahon ng ating kasaganaan, sa panahon ng ating kalakasan, halos hindi natin makilala, halos hindi natin maalaala ang Diyos. Ngunit sa panahon tayo ay nasa kahirapan, sa panahon tayo ay may mabigat na problema, Diyos ang ating pinupuntarya. Malimit pa, sinisisin natin ang Diyos sa ating mga pinapasan. Kung nasa kasaganaan tayo, hindi tayo marunong magpapasalamat. Hindi natin masabi ang thank you Lord for everything. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng iyong ibinigay sa amin. Hindi. Kung may sakit tayo sa ating higaan, napakaraming aklat, pandasal, mga spiritual na mga crucifix, rosary, kung ano-ano, mga nobina para sa mga santo o mga santa. Yan ang makikita sa atin, sa marami sa atin. Ngunit kapag tayo ay malakas, pasagana, wala. Baraha, papilita de loto, papilitan ng witing, buti ng alak. Nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya pag mabigat ang ating problema, Diyos ko, Panginoon ko, bakit? Naalaala natin ang Panginoon. Nakakalimutan natin ang kanyang sinabi. Hari kayo, kayong mga napapagod, at bigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa madaling salita, tiniyak sa atin ng Diyos, ipinaalaala sa atin ng Diyos, na sa lahat ng mga sandali, sa lahat ng anumang mga pagkakataon, siya ang ating kailangan. Sa Diyos nagmula tayo. Diyos ang gumawa sa atin at Diyos din ang babawi sa atin. Ang mga problema sa buhay, ang mga bagyo sa ating buhay, maaaring mga pagsubok ng ating Panginoon na dapat nating lampasan. Lampasan natin nakatuwang ang Diyos. Lampasan natin nakatuwang ang Panginoon. Ito ang dapat sa ating buhay. Kaya nga lamang kapag tayo ay pagod na, nahirapan na, sa halip na maisip natin ang Diyos, lalong sasama ang ating pag-iisip, lalo-lalo tayong nadidemonyo, lalo-lalo tayong naiinis. Papaano natin mailapit sa Diyos ang ating ninanais na gagawin niya sa Kanya sa pamamagitan
ng ating mga panalangin. At manalangin tayo na may kababaang loob. Manalangin tayo na may pusong marunong magpapasalamat. Natanggap man natin o hindi pa ang ating mga kahilingan sa Diyos, magpapasalamat na tayo. Tularan natin ang isang salaysay sa Banal na Aklat tungkol sa isang senturyon na humiling kay Jesus upang pagalingin ang kanyang aliping mamamatay na. Ano ang sabi ng senturyon? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa loob ng aking tahanan. Hindi ako karapat-dapat. Ngunit sa isang salita mo lamang, mabubuhay, gagaling ang aking alipin. Napakatibay na pananalig at pagtitiwala sa Panginoon ang ipinakita ng senturyon. At ganoon din, kung maalaala pa natin, o kung nababasa natin sa Banal na Aklat, ang tungkol sa isang babaeng may sakit, hindi gumagaling ang sakit, panay ang agos ng dugo sa kanyang katawan. At ang sabi niya minsan nung nakita niya si Jesus, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, tiyak nagagaling ako. Nagaganap ang mga bagay na ito. Ito ang pinapakita ng Diyos. Na gaano man kabigat ang ating problema, kung matibay ang ating pagtitiwala at pananalig sa Panginoon, tulungan niya tayo. Alisin niya ang bigat ng ating problema. At higit sa lahat, kapag tayo ay manalangin, sapagkat wala namang prescribed form, wala namang itinuturo o inilalagay na anumang batas o anumang alituntunin hinggil sa panalangin. Ang tinuro nga lamang ng ating Panginoon ay ang Ama namin, ang panalangin ng Panginoon. Na nagsasabing, o saan dinadakila, pinasasalamatan, umilig tayo sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran. Yan ang dapat nating panalangin. Ngunit mananalangin tayo na may kababaang loob, mapagpapakumbaba. Huwag nating pipilitin ang Diyos. Huwag nating apurahin ang Diyos. Huwag nating sisihin ang Diyos sa ating mga problema, sa ating kahirapan. Lord, bakit ako pa? Panginoon, bakit ako pa? May mga magnanakaw dyan na mayaman naman. Ako ito, nagsisimba, nananalangin, tumatawag sa iyo, nahihirapan. Hindi ganyan, mga kagabay. Kailangan natin ang lalapit tayo sa Diyos na may pagmamahal sa Kanya, may paggalang sa Kanya, may tiwala at pananalig sa Kanya. Sabi nga niya, magaan ang aking pamatok. Sa madaling salita, kaya niya anuman ang bigat ng ating ilalapit sa Kanya. Mga kagabay, tandaan natin, lumapit tayo sa Diyos, pagod man tayo o hindi, sa bawat sandali, sa bawat saglit ng ating buhay. Sapagkat ang Diyos ang may likha sa atin. The Lord gives, the Lord takes. Yan ang sabi ni Job. Nang siya ay nagkaroon, sinubok siya ng ating Panginoon. Ang sabi ni Lord, ang Panginoon ang nagbibigay, ang Panginoon ang babawi ng lahat. Kaya tandaan, pagka tayo ay pagod, lumapit tayo sa Diyos. Ilapit na Diyos sa atin ang ating pagod na katawan, ang ating pagod na kaisipan, at bigyan tayo ni Lord ng ating kapahingahan.